Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Naku po, binasura ni Senator Tito Soto ang request ni Senator Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya. Hindi pinirmahan ang letter request ni Senator Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya. To think, logically, oo nga, may kasalanan ang mga Diskaya kasi nagpadala sila sa kanilang emosyon at in-explain naman lang doon na kung hindi lang gagawin na magbayad, hindi sila mabibigyan ng mga proyekto. Strike 3 ng kanilang mga bidding ay automatic blacklisted sila. Sinabi ng mga Diskaya na sa panahon ni Pangulong Duterte ay konti lang ang kailang mga binibigyan ng mga something-something. Pero ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, rampant mga kabibig, 10 to 25% ang kickback. Maraming mga nasabi, no, ang alam niyo kabibig, ang nag-open talaga na mas lalong sinabi ng mga tao na allegedly may mga politikong engaged sa mga kickbacking sa flood control project ang mga Diskaya. So yun kabibig, ibinigay ni Senator Marcoleta ang kanyang letter request na sana daw di umano ay mapirmahan ni Senate President Tito Soto. Pero kabibig, hindi pinirmahan. Binasura ni Tito Soto ang letter request ni Marcoleta. Ito Senate President Vicente Soto III refused to sign Senator Rolante Marcoleta's request to place contractors Curly and Sara Diskaya under the DOJ's Witness Protection Program. Ito kabibig, ito yun. So, basahin natin ha. Ito. Gusto sana na hihingi ng Witness Protection Program or tawag dito, under the DOJ's Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya. So, sumulat si Marcoleta kay Jesus Crispin Rimulya. Tapos, sabi dito, we write in connection with the motu proprio, inquiry and aid of legislation in the Philippines underwater, unprivileged speech of Senator Pampilo M. Lacson titled Flooded Gates of Corruption delivered on August 20, 2025. We respectfully request the spouses Pacifico F. Diskaya II and si Sara Rowena C. Diskaya to be admitted to the Witness Protection Program pursuant to Section 4 of Republic Act Number 6981, otherwise as Witness Protection Security and Benefit Act. Spouses Diskaya are owners of Century Construction and have testified extensively and will continue to testify on more relevant information in motu proprio inquiry in the aid of legislation. Yun mga kabibig. Pero, ang nangyari, dinedma, hindi ito nilagdaan ni Soto. Ano ba ang rason ni Soto kung bakit hindi ito nilagdaan? So, eto kabibig, ang rason ni Tito Soto. Naku, ang mga aso nag-react na rin ha. So, manood tayo sa reaction at reason ni Senator Tito Soto kung bakit hindi niya nilagdaan. Ano ba tayo Tito Soto? Okay, ito na kabibig. Makinig tayo. Forwarded the supposed letter to Senator Lacson. Pag-usapan mo na namin, he's going to be the Blue Ribbon Chairman. He is now the Blue Ribbon Chairman. So, we'll probably assess muna the proposition. Pero ano sir, yung particular na proposition that you endorse the Diskayas to the Witness Protection Program ng DOJ? Ganun yung sulat endorsed by Senator Marcoleta. But as I read it, sabi ko nga, kompleto na ba? Yung bang tell-all ba yun? Magiging state witness nila? O tell half? Sir, what do you think about yung mga kandidato lang itong nakarang election na tumanggap ng campaign funds mula sa mga government contractors? Ay sana yung nag-ingat. Sana yung nag-ingat. Mahirap nga naman yun. O baka hindi nila alam. Mayroon ganun kapawalan. Pero bawal yun. Do you think they should be investigated, sir, itong mga politics? They should probably, at the very least, be asked to explain.
Sir, kayo nung tumakbo kayo, hindi kayo nakatanggap dun sa mga contractors? Hindi, kapos na eh. Sir, bakit sila Dami kong amono. Sir, matter na ba ito for the ethics committee, sir, para investigahan sila yung tumanggap ng campaign contribution? Well, it's very difficult to say unless we see the complaint or anything to that effect. Tingnan muna natin. So, hintayin po, sir, yung result ng investigation ng COMELEC dito, yung kanilang decision, sir, kasi may investigation ng COMELEC. Oh, I understand meron daw. So I have not received any formal letter or Bakit any... nila kailangan magpaliwanag, sir? Itong mga politikong ko na tumanggap sa Hindi kasi nga may mga kapawalan. Merong bawal na ganito, bawal tumanggap sa... Na-mute ako. O, yun pala kabibig. Kukonsultahin niya muna si Ping Lacson kung dapat ba na i-under protection program itong mga diskaya, sabi dito, or ano ba ang mapapala natin kung under protection program itong mga diskaya, tell all na ba sila or half lang, or totoo bang ano ba tawag dito, meron ba tayong makukuha dyan? So yun kabibig, parang naku po, paano yan? 'Di ba? Ay, naku kabibig, parang kagulo-gulo na yata ngayon, 'di ba? Yung sabi ng iba, parang feel ko talaga itong si Tito Soto, may something din. Oh, anong something ba ang iniisip nyo? Yung iba nga sabi na baka may something sila ni Martin Romualdez. Ay, meron akong video dyan, kabibig. Pinost ni Cathy B. palakpakan. Full support pala siya ni Martin Romualdez. Oo po, mga kabibig. Kaya pala, yung request ni Martin Romualdez tungkol kay Bryce Hernandez, agad pinagbigyan. O, ito. And the most loyal political party in the country today. And because of that, the Nationalist People's Coalition in the House of Representatives will support the speakership of Martin Romualdez. Support sila pala 100% kay Martin Romualdez. Yun pala, mga kabibig. Alam mo kabibig, ngayon nagkagulo-gulo na, makikita mo talaga sa mga tao, no, kung sino yung talagang tawag dito, may malasakit sa bansa. May malasakit sa bansa, talagang alam niya na para ang gagawin nito ay para sa bansa, 'di ba? O ito ba, sabi ng isang netizen, need ni Soto protektahan kumpare niya. Sinong kumpare? The moment he grabbed the Senate lead, the moment Filipino lost the battle. What do we expect? Bulaga. Ano? Sinabi ko na hindi siya pwede maging Senate President. Papabor yan sa mga kalaban. Kaya siguro hindi niya pipirmahan yan kasi mayayari mga inaanak niya sa kasal at kumpare from Kolowi. Yung mga komento, kasi i-share ko sa inyo, baka sabihin yung gawa-gawa ko mga komento. Ito ang mga komento ng ating mga, babasahin natin ha. Babasahin natin ang mga komento ng ating mga netizen. Yan. Yan ha. Hindi kasi yan Itbulaga. Bakit puro lang Itbulaga? Ito pa. The most exciting part. Gusto siguro nila na mangyari ang nangyari sa Indonesia from Yam Lovely Astakan Pilapil. Nagpapagamit si Soto. Sayang ang opportunity for him to stand tall and lead the Senate with integrity. From Yvette Bidiracho Asunto. Sa lahat ng bumoto sa Soto na ito, los-los nyo. Hala! Very obvious na kayo. Oo. Nanggaling mismo sa kanya. Ayaw niya ng direksyon ni Marcoleta kasi mapapangalanan lahat ng politikong korap. Kailangan niyang protektahan si Tambi at iba pa. Himog tumbong agad itong si Tabunching. Tao man ito ni Marcos at hindi niya gusto mahuli ang mga tunay na kurakot kasi pati si President, si Romualdez at iba pang congressman na sangkot sa korupsyon. Walang mangyari yan. Ligtas ang mga kurakot pag si Soto naging Senate President. Hi, I don't
like him talaga pag politiko siya. Oh. Coming from his mouth, sabi ni Boss, wag. Wala nang ligaw na naman ng landas. Punta naman tayo yan sa Davao, kawawang inang bayan. Iba talaga ang diskarte pag hindi abogado. Abogago pala. Kayo talaga mga kabibig kung ano-ano mga komento nyo. No? So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Okay lang ba na binasura o hindi pinirmahan ni Tito Soto yung request ni Senator Marcoleta na ilagay or under protection program, witness protection program ang mag-asawang Diskaya, lalo na of course nanganganib talaga ang buhay nila sa ginawa nilang paglaglag sa mga pangalan ng mga kongresista at iba pang mga engineer ng DPWH. So talagang alam na nila, nanganganib na ang buhay nila. So, ano sa palagay yung kabibig? What do you think? Comment down below. At ito pang another question. Yung iba nagsabi, si Soto, ginagawa lang talaga niya ang kanyang trabaho. Maging Senate President. Gusto lang niya ng unity between Congress and Senate. Yung iba nagsasabi, ay nako, Soto, tota talaga ni Martin Romualdez. Pinagbigyan niya ang request agad-agad. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Ano sa palagay nyo? Comment down below. I want to know your speculations, your opinions, your views, political views hinggil dito. Kasi yung iba pabor kay Senate President Tito Soto, yung iba nami-miss yung pamamalakad ni Chis Escudero na very firm and legally bounded ang mga ginagawa ni Chis Escudero. Yung iba naman sa ayaw kay Tito Soto, gusto nila si Tito Soto sa entertainment world, pero pag sa politika na daw, parang walang direksyon ang mga sinasabi ni Tito Soto. Parang may kinakampihan, parang biased. Ay nako. Ayun ang bahalang humusga mga bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Shoutout sa ating mga OFW na kumusta dyan? Okay pa ba kayo? Gumiginhawa pa ba kayo? Work lang tayo para sa mga Nepo babies. Bye everyone. See you next time.